Guys, good morning. Thanks God it's Friday. Ako lang ba ang nakakaramdam ng ganito na masaya pagka Friday na kasi magpapahinga na ako kinabukasan dahil Saturday ito na yung rest day ko. Dahil nga tapos na naman ang isang linggong bakbakan ng pagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Ito talaga ang buhay abroad. Isipin mo na lang na kahit sobrang pagod ka na, at least worth it lahat ng mga pagod mo dito, lahat ng mga hirap mo sa pagtatrabaho. Saan gusto na sumuko ng iyong katawan sa pagod, naisip mo hindi ka pala mayaman, char lang. Aminin nyo, iba ang pagtatrabaho dito sa ibang bansa kaysa sa bansang pinanggagalingan natin. Dahil hindi mikos-mikos or pitiks-pitiks lang ang pagtatrabaho dito, dapat kailangan talagang nasa puso at dapat hardworking ka dito. Anyway, pauwi na ako, galing ako sa aking trabaho dahil nga wala akong pasok sa isa kong job kaya diretso uwi na ako. May dala ulit akong mga bottles na ito yung naipon ko kahapon at saka ngayon. Dating ko naabutan ko si Neil nasa labas ng bahay at ang sabi niya naglaba na raw siya para hindi na ako maglaba bukas. So lang kaming dalawa, pagka may pasok ako ng Saturday, Sunday ay naglalaba siya kasi ako minsan wala ng time dahil pagod na rin. Pasok naman ni Neil sa kanyang trabaho ay Monday to Friday dahil nga na-aksidente siya, wala siyang pasok ngayon. So naka-leave siya pero bayad naman siya ng kanyang company kasi nangyari yung aksidente sa loob ng kanilang kumpanya. Sa 7:30 na ng gabi kaya nag-prepare na ako ng aming dinner. Ang ginawa ko ay ang sala dahil paborito ito ni Neil. Dahil nga wala kaming rice today, so habang nagluluto si Neil, ako naman inaayos ko yung aming pantry. Yung niluluto nga pala ni Neil ay chicken kebab. Nabili namin to sa Coles lang kasi natikman niya to minsan, paborito niya na naman. So marami siyang natitikman at babalik-balikan niya talaga. Kinabukasan, weekend, wala kaming pasok parehas ni Neil pero maaga pa rin nagigising si Neil. So nagising na rin ako dahil narinig ko yung TV sa sala namin. So ang ginawa ko ay ipinagtimpla ko na lang siya ng kape dahil hindi na rin ako makatulog pa. Madalas pag weekend or Saturday, tanghali na ako gumigising like 9 o'clock pero si Neil 6 o'clock or 5 o'clock gising na siya. After ko siya ipinagtimpla ng kape, sabi ko parang medyo inaantok pa ako kaya sabi niya balik ka muna sa tulog. So natulog ulit ako at nagising na naman ako ng 9:30. Kagising ko nga ay naghilamos lang ako at toothbrush, diretso na kami mag-grocery dahil nga Saturday ang aming grocery day ni Neil. Cast pa rin yung braso ni Neil, tinatanggal lang namin ito pag naliligo siya dahil ayaw naman niyang paliliguan ko siya dahil hindi daw siya sanay. Sweet himala, hindi kami umabot ng 100 bucks sa aming na pang grocery. Usually ang aming grocery ay umaabot ng 150 bucks per week lang. So ngayon ay umabot lang siya ng more than 50 bucks. Ano bang hindi nawawala sa grocery namin ng ice cream? Kahit winter dito nag-ice cream kaming dalawa kahit anong oras pag gusto namin. Pero ko inayos yung aming mga pinamili dahil nga siya ang naglaba kahapon kaya ako naman ang maglilinis ng bahay ngayon. Hindi talaga ako pumapasok ng Saturday dahil ito yung rest day ko dahil pagkatapos ng general cleaning ay magpapahinga na ako, magre-relax na ako. So si Neil kasi ngayon hindi siya pwede makapagtrabaho, hindi siya pwedeng tumulong sa akin dahil nga masakit yung kanyang braso. Pagkatapos ko nga maglinis ng bahay ay nagpalit ako ng aming mga towel dahil hindi nga daw napalitan ni Neil kahapon at nagpalit din ako ng mga floor mat namin. Finally, last load na ito at gustong gusto ko na magpahinga dahil gusto ko na talaga mag-relax. Pagod na yung aking katawan kanina pa. That's it for today's video. Bye!